ang Pilipinas sa mga pangunahing pinanggagalingan ng workforce o mga manggagawa ng Silicon Valley sa Amerika na siyang tahanan ng mga nangungunang technology company sa mundo. Bagamat nagpapatunay ito sa galing at talento ng mga Pinoy, nakalulungkot din daw na kailangan pang mangibang bansa ng ating mga kababayan dahil sa kakulangan ng infrastruktura at investment sa Pilipinas. Narito ang aking report. Kilala ang Silicon Valley na pangunahing lugar para sa technology innovation, lugar kung saan nagsimula at hanggang ngayon ay tahanan ng mga nangungunang tech company sa mundo. At ayon sa research na ginawa ng Bloomberg Business Week, Pilipinas ang isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng kanilang tech workforce. Sa graphics na binuo ng Bloomberg sa datos mula 2008 hanggang 2012, pang-anim ang Pilipinas sa mga bansa at estado sa Amerika na pinanggagalingan ng mga nagtatrabaho sa Silicon Valley. Sa mga bansa, pangalawa ang Pilipinas sa kapitbahay ng Amerika na Mexico. Pero sa Asia, Pilipinas ang nanguna sa mga pinanggagalingan ng tech workforce sa Silicon Valley. Mas mataas pa kaysa sa mga kilala na sa larangan ng teknolohiya na India, China, Japan at South Korea. Magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman dito ng tech expert na si Jerry Liao. No, una, siyempre, you'll be proud, may pagmamalaki mo ito. But on the other hand, parang kung titignan mo, medyo nakakalungkot din dahil ibig sabihin nito, marami sa ating mga kababayan na mauhusay, wala dito sa ating bansa. Nagtatrabaho sa ibang lugar. Hindi naman daw may kakailang matatalino ang mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng infrastruktura at investment, pinipili ng mga Pinoy na sa ibang bansa magtrabaho tulad sa Silicon Valley. Hindi ka na nila pakakawalan doon, no? So they will give you all sorts of offers para maging kanila ka na lang, di ba? So kung ikaw naman yung talent, natural with all the offers, why would I go back? Di ba? Minsan yung kinikita ko dito ng isang taon, kinikita ko doon lang ng isang buwan. So, simple math will tell you, hindi talaga ako babalik. May mangilan-ngilan naman na umunong bumabalik sa bansa mula sa Silicon Valley para magsimula dito ng kanilang startup companies. Pero mas marami pa rin pinipiling manatili sa Silicon Valley dahil sa ganda ng mga benepisyo na kukuha nila doon. For looking at the digital economy, napaka-importante yung access, the speed, the affordability, the availability. It's very, very important. Now, if you don't have those things, then you will have a very difficult time to compete with other countries, no? Kahit may talent ka, tama, no? Positibo naman ang pananaw ng balita mula sa Bloomberg para kay Professor Richard Dacalos. Founder siya ng Social Play and Innovative Network Cuspin, isang kumpanyang tumutulong para pagsama-samahin ng mga profesional tungo sa pagbuo ng solusyon sa pamamagitan ng kolaborasyon. It's really not a surprise to me, especially looking at how well the ecosystem for startups is also building here. And a lot of even Silicon Valley people are coming back to the Philippines. Nito lamang katatapos na Hack the Climate Hackathon na ginanap sa Maynila kung saan siya nagsilbing judge, makikita umano ang talino ng mga Pinoy sa tech industry. Sa environment team na hackathon, gumawa ng mga mobile at web applications ang daan-daang kabataan laban sa climate change. There are hindrances for startups. I think also in terms of bringing in the information on how to do the business. There are a little bit of gaps also in terms of investment.